Muling nanalo ang bida sa kasunod niyang laban, at sa pagkakataong iyon ay halos umalangaw-ngaw ang buong arena sa sigawan ng mga manunood. Hindi nila maitago ang pagkabigla at paghanga. May ilan na nagtatanong kung paano siya naging ganoon kalakas sa loob lamang ng maikling panahon. May isa pang napatanong ng malakas kung posible bang isa na itong tier isang martial artist. Ang usapan tungkol sa kanya ay mabilis na kumalat sa bawat sulok ng arena. Ang susunod niyang laban ay ang huling sagupaan. Dahil dito, napatanong ang instructor sa principal kung saan ba talaga sumulpat ang batang iyon. Bakit hindi niya ito nakita noon habang nagbibigay siya ng pribadong pagtuturo? Hindi niya maalala na nagpakita ang batang iyon ng ganitong klaseng talento. Sumagot ang principal na malinaw na pagkukulang niya iyon bilang punong guro. Paano raw niya hindi nadiskubre ang ganitong kahusay na binhi noon pa? Sa hindi niya pagbibigay prioridad sa paghubog dito, halos nailibing niya ang isang talento na dapat sanay na alagaan at napanday ng mas maaga. Ngunit napaisip ang instructor. Parang nakita na niya ang batang ito dati, ngunit hindi niya maalala kung saan at kailan. May kung anong pamilyar sa kanyang presensya, ngunit hindi niya matukoy. Hindi nagtagal, itinuon nila ang kanilang pansin sa laban nina Chen Shan at Li Tu. Sinabi ng principal na malapit nang magkaroon ng desisyon sa kanilang semifinal. Halos magkalapit ang lakas ng dalawa, kaya mahirap hulaan kung sino ang mananaig. Sa entablado, walang humpay ang pagpapalitan nila ng suntok at pag-atake. Sa gitna ng banggaan, sumigaw si Li Tu kay Chen Shan na pareho nilang alam ang 3 Echo Thunder Rush Fist. Kung hindi raw gagamitin ni Chen Shan ang kanyang ultimate move, huwag na itong mangarap na matatalo siya. Agad nagpakawala si Li Tu ng Thunder Rush Fist. Umalangaw-ngaw ang suntok sa hangin at sinalubong ito ng kamao ni Chen Shan. Sa kabilang kamay ni Chen Shan, nagtipon siya ng nag-aapoy na enerhiya habang mayabang na sinasabing pagmasdan siyang mabuti, siya ang tunay na number 1 ng paaralan. Nang makita iyon ng mga estudyanteng nanunood, hindi sila makapaniwala. Kaya niyang magpalabas ng attribute externalization, at fire attribute pa na pumapangalawa sa thunder. Ngunit ngumiti lamang si Li Tu at nag-ipon din ng enerhiya sa kanyang kamao. Mayabang niyang sinabi na attribute externalization lang iyon, sino ba ang hindi kayang gawin iyon? Muling nagulat ang mga estudyante. Hindi sila makapaniwala na kaya rin ni Li Tu ang attribute externalization, at metal attribute pa ito na mas mataas ang combat power kaysa apoy. Habang patuloy siyang sumusugod at nagpapakawala ng sunod-sunod na suntok, sinabi pa niya na bukod pa roon ay alam din niya ang 5 Echo Thunder Rush Fist. Gulat na gulat si Chen Shan, at bago pa siya makapag-react ay agad siyang tinamaan ng 5 Echo Thunder Rush Fist. Umalangaw-ngaw ang 5 echo sa hangin at bumagsak siya. Hindi makapaniwala ang principal na itinago talaga ni Li Tu ang 5 Echo Thunder Rush Fist. Idinagdag ng instructor na sa loob lamang ng halos 10 araw, hindi lang nito na-master ang attribute externalization, umabot pa sa micro-level ang Thunder Rush Fist nito. Para sa kanya, tunay na kahanga-hanga ang talento ni Li Tu. Para sa principal, hindi na kailangan pang panoorin ang final. Sa micro-level Thunder Rush Fist at Metal Attribute, imposibleng matalo ng bida si Li Tu. Nang hinayang ang instructor, kung marunong lang sana ang bida ng guidance technique at Thunder Rush Fist, baka may laban ito. Ngunit nagulat silang dalawa nang biglang lumapit si Jiang Ming at nakipagpustahan sa principal. Tataya raw siya ng 50,000 para sa bida bilang kampyon. Tinanong niya kung sasali ba sila o hindi. Napatanong ang principal kung nababaliw na ba siya. Kahit magaling ang bida, wala itong guidance technique, ano ang panlaban nito? Ngunit sumingit ang instructor at sinabing kung siya mismo ang maghahatid ng pera sa kanya, tatanggapin niya ang taya. Makalipas ang ilang oras, inanunsyo ang huling laban. Number 1 na si Li Tu laban kay number 666, Su Hong, ang bida. Bago magsimula ang laban, napasigaw ang kaibigan ng bida na kunin niya ang kampyonato at huwag silang ipahiya. Habang nag-iipon ng enerhiya si Li Tu sa kanyang kamao, sinabi niyang maswerte lang ang bida dahil hindi nito sila nakalaban ni Chen Shan ng mas maaga at nakalusot ito sa final. Hindi sumagot ang bida.
Tahimik niyang inayos ang kanyang damit habang iniisip na matapos niyang manghuli ng napakaraming mababangas na hayop, pakiramdam niya ay masyadong mahihina ang mga estudyanteng ito. Sa wakas, may dumating na karapat-dapat niyang makakalaban. Mayabang na sinabi ni Litu na dahil nakarating na ang bida sa final, maaari na nitong sabihing number 2 siya sa buong paaralan. Dahil dito, napatanong ang bida kung sino ang number 1. Bago pa sumagot, kumilos agad si Litu. Naghanda siya ng malakas na pag-atake habang sinasabing natural na siya ang number 1. Isang galaw lang daw ang kailangan upang maunawaan ng bida ang laki ng agwat nila. Agad niyang inilunsad ang 5 Echo Thunder Rush Fist. 5 beses umalangaw-ngaw ang tunog sa hangin. Nagulat ang mga estudyante. Marahil seryoso na ito. Sinabi ng isa na tapos na ito, kapag inilabas na ang Thunder Rush Fist, ano pa ang lalabanan? Tiyak na raw na matatalo ang bida. Ngunit bago pa tumama ang pag-atake, biglang nagliwanag sa gininto ang kulay ang mga mata ng bida. Nag-apoy ang kanyang kamao habang iniisip niyang gusto lamang niyang makita kung hanggang saan ang limitasyon ng kanyang pisikal na katawan. Napasigaw ang mga estudyante kung baliw na ba siya. Hindi siya umiwas, sinalubong pa niya ang atake. Sumigaw pa sila sa referee na iligtas siya. Ngunit ang lahat ng atake ni Litu ay sinalubong ng malalakas na suntok ng bida, hanggang sa huling banggaan ng kanilang mga kamao na nagdulot ng matinding pressure sa paligid. Gulat na gulat si Litu. Na-neutralize ng bida ang 5 Echo Thunder Rush Fist gamit lamang ang pisikal na suntok. Muli siyang nagpakawala ng 5 Echo Thunder Rush Fist, ngunit sinabayan ulit ito ng malalakas na suntok ng bida. Napaisip si Litu kung halimaw ba ang kaharap niya dahil sa bigat ng bawat suntok nito. Ang guro na katabi ng kaibigan ng bida ay gulat na gulat. Hindi gumamit ang bida ng kahit anong martial skill, ngunit tabla siya kay Litu na gumagamit ng 5 Echo Thunder Rush Fist. Nasambit ng kaibigan na medyo nakakatakot ang lakas ng bida. Sinabi ng instructor na siguradong may espesyal itong pangangatawan, kung hindi ay hindi ganito kalabis ang lakas nito. Natuwa ang principal nang mapagtanto niyang nakapagluwal ang paaralan ng isang henyo na may espesyal na pangangatawan. Ngunit sinabi ng instructor na kahit kahanga-hanga ang lakas ng bida, nakapag-condense na si Litu ng attribute kaya wala pa ring malinaw na bentahe ang bida. Bahagyang natigil ang sagupaan at lumayo sila sa isa't isa. Sumigaw si Litu, galit na galit habang nagpapakawala ng malakas na presensya at nag-iipon ng enerhiya sa kanyang mga kamao. Sinabihan niya ang bida na huwag maging mayabang dahil siya lang ang maaaring manalo. Nang muli siyang sumugod, isinisigaw niyang tanggapin na ng bida ang pagkatalo. Napabuntong hininga ang bida. Sa totoo lang, gusto lamang niyang makita kung hanggang saan siya makakalaban gamit lang ang pisikal na lakas ng kanyang katawan. Ngunit hindi na siya nakapagtimpi. Tuluyan nang sumabog ang kanyang lakas. Nagpasya na rin siyang gamitin ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ikinuyom niya ang kanyang kamao na naglalabas ng matinding gininto ang kidlat at sinabing dahil umatake na ito ng buong lakas, kailangan na rin niyang magpakita ng respeto. Naglalagablab ang kanyang kamao sa gininto ang kidlat habang tumatakbo pasalubong kay Litu. Gulat na gulat si Litu. Nakaya ng bida ang attribute externalization, at thunder attribute pa iyon. Bakas sa mukha ng principal at instructor ang pagkagulat ng mapagtanto nilang thunder attribute iyon at namaster pa ng bida ang thunder guidance technique. Espesyal na pangangatawan plus thunder attribute na may pinakamalakas na attack power, tunay na nakakatakot ang talento nito. Nagbanggaan ang kanilang mga suntok. Dumagundong ang entablado at kumalat ang matinding pressure sa paligid. Halos hindi makapaniwala si Litu na mas malakas pa ang thunder attribute ng bida kaysa sa kanyang metal attribute. Sa may pang-aasar na tono, sinabi ng bida na ipinakita na raw nito ang ultimate move nito, kaya ipapakita rin niya ang sa kanya. Nagliwanag sa gininto ang kulay ang kanyang mga mata. Inihanda niya ang suntok na nababalutan ng nagliliwanag na kidlat. Thunder Rush Fist. Nang binitawan niya ito, umalangaw-ngaw ang siyam na sunod-sunod na tunog sa hangin. Tumama ito sa buong katawan ni Litu at halos tumilapon ito palayo. Namutla si Litu habang lumilipad at duguan. 9 Echo Thunder Rush Fist. Paano iyon naging posible?
Malakas siyang bumagsak sa sahig at dumagundong ang paligid. Halos natahimik ang buong arena. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsigawan ang lahat. Hindi sila makapaniwala na nanalo ang bida. Hindi rin sila makapaniwala sa 9 Echo Thunder Rush Feast, kung talagang naabot nito ang perpektong antas. Para sa ilan, ito ay God tier. Mas mabangis pa ang Thunder Rush Feast ng bida kaysa sa gurong nagtuturo sa kanila. Napahawak sa balikat ng principal ang instructor. Napagtanto niya na ito ang henyo na minsang nakita nila at nawala sa paaralan. Sa tuwa at galit ng principal, nasabi niyang hindi lang ito basta henyo, isa itong dragon ng Star City No. 1 High School. Sinabi ng instructor na kapag ang ganitong halimaw ay pumunta sa training camp, hindi niya alam kung gaano kalaking dagok ang mararanasan ng mga henyo na may mataas na pinanggalingan. Ang ganitong isda ay hindi para sa maliit na lawa. Kapag nakatagpo ito ng hangin at ulap, ito'y magiging dragon. Sinabi ng principal na sa training camp na iyon, ang bida ay tiyak na isang dragon na iangat mula sa kailaliman at papailan lang sa langit. Ang Imperial Capital ng Magic City at maging ang Battlefield of 10,000 Races, doon tunay na magliliwanag ang ganitong klaseng halimaw. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.